Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong isang reaction video. Ayusin na lang, ayan, kung pwede sa paupo, wag na lang patayo. Ayan. Ay isang, ayan, nagbenta ng isang sasakyan, isang pulis, at ito ay kinausap ni ang peking papeles. Ayan, wag wag nang ipabahala ang problema para wag nang lumaki ang danyos at perwisyo. Ayan, sabi ni ating Coronel Busita. At panoorin po natin ang buong detalye. Alright, no the further ado, let's do watch. Let's get it on. Panoorin po natin yan. Hindi kita inusgan, pero ako 100% dito magsisinungaling. Na ang gusto mong sabihin, nabenta ko na sa iyo yan, wala na akong pakialam dyan. Kaya lang ito tinanong, para bigyan kita ng karapatang magsalita doon sa sinasabi niya. Dati akong police kapatid, nagdi-deny ka lang, pero 100% hindi ito nagsisinungaling. Alright. Hello po, good morning, RSAP office. Hello po, good morning po. Sir, ako po yung tumawag kagabi. Regarding po doon sa may fake na papers ng sasakyan na nabili ko. Nabili ko po kasi yung sasakyan nung December 21 ng gabi. Okay. Sa isang pulis, Cavite. Okay. Opo. Ngayon po, nung pauwi na po ako, yung sasakyan po is okay naman, maandar. Yung napili ko. Kaso po, nung pag-uwi ko, nag-usok na po yung makina. Kinabukasan, kinausap ko po yung seller na si police. Kako po kung pwede ibalik. Ayaw pong pumayag. Ngayon po, December 27, nadaan po ako sa LTO Binalonan. Pinacheck ko po yung CR at yung OR. Ang sabi po nung babae, di na daw po siya updated. May bago siyang CR, na-update na siya noong 2013. Iba na po siya, ibang format na. Binigay sa akin is old model na CR. Sabi po nung babae, parang peke. Ngayon po, nagpunta na po ako sa LTO Bukawi kasi taga Bukawi po ako. Okay. Ganun din po ang sinabing nakausap ko. Yung unang pinuntahan mong LTO, saan lugar po? Binalonan, Pangasinan po. Bakit sa Binalonan? Opo. Nadaan po kasi ako doon. Driver po ako. Logistic. Okay, tapos sumunod, LTO Bukawi. Same din nung sinabi. Opo, same din po na sinabi. Ang sabi po sa akin kung nasa LTO Bukawi, para daw po baka sigurado ako, punta daw po ako sa mismong LTO kung saan nakarehistro. Oo. Ay sa LTO Makati. LTO Makati, yun yung mother file niya, LTO Makati. Opo. Okay. December 28 po yata yun, nagpunta ako. Nung hapon din po na yun, pagkagaling ko sa Bukawi, ito po ako sa LTO Makati. Pagkaabot ko po nung CR, sinabi po agad na fake. Kinuha po niya yung mismong document po ng sasakyan, yung mismong CR. Kita po sa akin. Bali, hawak ko daw po is fake. Gawa-gawa na lang daw po. Ang sabi po sa akin, wag ko na daw po ipilit yung CR na hawak ko. Sabi mo, yung pulis ay taga Cavite? Yes po. Anong pangalan nito, kapatid? Ganito, brother, nagpa-Facebook ka ba? Opo. Pwede ba pakibigyan mo ako ng mensahe sa Facebook ngayon? Ang pangalan ko sa Facebook, Kuya Jerwin. Kasama ko si Congressman Busita sa picture. Kuya Jerwin. Isend mo sa akin yung mga documents na hawak mo. Tapos, i-assess ko, brother. After kong ma-assess yan, itatawag ko kay Congressman para mabigyan ka namin ng assistance, okay? Opo. Brother, may ID ka ba nito ni yung police? Yes po, kompleto po ako. Noted. Sige. Pangalan mo, kapatid? Po. Taga saan ka, brother? Ano po? Bukawi, Bulacan. Bukawi, Bulacan. Pero subong Nueva Ecija po ako. Pero, saan kayo nagkaroon ng bentahan? Saan kayo nag-meet up? Silang Cavite. Brother, Opo. huwag ka mag-alala patungkol dito sa concern mo, tutulungan namin kayo. So,
Opo, maraming salamat po. Ito pa pala po, may sasabihin pa po ako. Kasi po, sinabi ko na rin po sa polis yun na take yung document. Ang sabi po niya, wala na akong pananagutan. Just dili mo din eh. Madami nang nagmamayari niyan. Segunda man na yan eh. Sabi, ang usapin mo lang yung pinagbilang ko. Ayun po. Kung ayaw niyo po ako makipag-ayos sa akin, mapipilitan po tayong mag-usap po sa IAS. Sabi sa akin, parang hinaharas ko na daw po siya. Kako sir, hindi po kita hinaharas. Kaya sabi ko lang po yung totoo. Dahil ito yung papel po sa ako eh. Sige brother, pakisend naman sa akin sa Facebook ko yung kompletong detalye. Especially yung ID, tapos yung picture ng sasakyan, yung mga kung ano meron kang proofs. Sir, ano pa yung Facebook niyo, Kuya Jarwin? Yun lang, Kuya Jerwin. Kasama ko si Congressman Busita sa Facebook. Okay po. Yung nasa likod po si Congressman. Yes, brother, tama. Sige po, maraming salamat po. Maraming salamat, brother Aris. Huwag ka mag-alala at actionan po natin to. Salamat po. Magandang araw. Okay po. Thank you po. Brother Hello po. Hapon. Opo. Yes po. Opo. Magandang hapon po. May advice si Congressman Busita. So, Yes po. available ka tomorrow 9 a.m. dito po sa kanyang opisina. Okay po. Bibigay ko po sa inyo yung exact address. So, doon sa Facebook mo para maaral mo na kung paano mo siya mapuntahan. Ano? Sige po. So, ipinatawag na rin ni Congressman si Mr. in regards dito sa concern niyo po. No, so bukas po for tomorrow, ayusin po ninyo to dito sa opisina ni Congressman. Sige po. Kailangan po alas 9 talaga. Yes, brother. Opo. So 9 a.m. po yung binigay ni Congressman na schedule dahil si Congressman po may mga lakad din po. So bago umalis, alas 9 po ang appointment niyo. Sige po. Okay. Salamat po. Salamat, brother. Thank you. Thank you po. Okay. Tignan ninyo. Alright, guys, ayan na. At nagkaroon man ng At napanood po ang aking natin. katawan ay malakas. At At subaybayan po natin yan. Kapatid, pinatawag kita kasi alam mo naman may advokasya tayo at yung kapatid nating nakabili sa'yo ng kotse tumawag sa opisina nahingi ng tulong. Kailan ka bumili ng kotse sa kanya? December 21 ng gabi po. December 21 Ng gabi po. 2023 po. at 2023. location. Anong kotse yan? 1992 Toyota Corolla GLI. GLI. Magkano ang bilihan nyo? Nagkasundo po kami sa halagang 85,000. 85,000. Yung bang binili mong sasakyan sa kanya, nakapangalan sa'yo? Hindi po siya. Kanino mo nabili yan? Sa Tagatagay po siya. Okay. May deed of sale kayo? Meron naman siya. Yung bang may-ari ng sasakyan na binilihan mo, nakaharap mo? Yes sir. Nakaharap po siya. Kailan mo binili yan? September 15 po. Sir. Anong year? 2023. Bumili po ako sa kanya para mag-practice siya dun sa misis ko siya. Eh hindi matulog siya. Ay makaka-ibig na. Yung binilihan mo ng kotse, sa pagkakala mo, nakapangalan sa kanya, hindi? Hindi po siya, ano po siya eh. Parang bayan siya din. Bayensel din. Yes. Bumili siya sa Bayensel, natural, hindi nakapangalan sa binilihan niya. Tapos hindi na-transfer sa'yo, no? Yes. Tapos binenta mo sa kanya. Yes. Tumawag ka dito sa opisina ng ARSA. Ano ang problema na nakita mo? May nakita na po kasi yung problema sa sakyan. Ano yun? Gusto ko na rin po sana ibenta. May una na po tumingin. Anong nakita mo ng problema? Yung
po kagad yung nakita yung papel. Kasi po nakalaminate, bago, sabi. Yung padil ko po na yung swap po sa motor naman. Nabanggit ninyo yung swapping, mag-ingat kayo sa swapping, ha. Sa swapping, maraming swapang. No, parang ang tagal sa swapping, swapang. Sa swapping kasi may gulangan din eh. Yung ipinapalit mong sasakyan, walang problema, yung kapalit na paalala lang. Anong ginawa nyo? Nagpalag po siya. Mayroon po siya. Gusto ko na po ipacheck. Biyahe po ang Baguio. Dumaan po muna ako sa LTO Binalonan. Ang sabi ko, super seeded ito po siya. Yung CR. May bago na po siya. 2013 po ang updated mo na. Nung nakita mo may problema, nag-usap kayo. Ako sinabi ko agad kay Sir ako, Sir, alam po bang may problema po sa papel ka ako. Kasi yun po sabi ni Sir, hindi po niya alam. Ako naman, in fairness sa kanya, hindi naman dahil retired police ako, kinakampihan ko siya at police. Nakikita ko, wala siyang masamang intention na lukuhin ka. Pag in-evaluate mo, pareho kayong naloko. Agree ka ba, bro? O sige, nung sinabi mo dito sa kapatid nating pulis, ano ang sabi niya sa'yo? Ayun po, sabi po niya, wala na daw po siyang, parang wala na po siyang karapatan, parang ganun po. Na, Parang- kasi po, na-ibento na po niya. Parang gusto niya sabihin, wala na siyang problema sa'yo kasi yung kotse nabenta ko na sa'yo, Opo. ikaw nang bahala. Parang gano'n, ano? Yun nga ba? Ay, hindi naman po siya sa ganun siya. O sige, alam mo kapatid, Ako, sir. hindi naman hamak na mas matanda ako sa'yo. Yes, sir. At ito naman, hindi naman pinapanigan ko. Pag nagsinungaling ito sa harapan ko, kaharap ka pa. Ano? Pwede itong magsinungaling kung hindi ka kaharap. Kasi kung magsisinungaling siya ngayon, baka masapak mo yan. Agree ka ba daw? Yes, sir. Sipin mo, magsisinungaling siya sa harapan, ito. Pag nagsinungaling to, ano? Nakukuha mo yung punto? Yes. Hindi kita inuusgan, pero ako 100% dito magsisinungaling. Na ang gusto mong sabihin, nabenta ko na sa iyo yan, wala na akong pakialam dyan. Kaya lang kita tinanong, para bigyan kita ng karapatang magsalita doon sa sinasabi niya. Pero i-deny mo, dati akong police kapatid, nagdi-deny ka lang. Pero 100% hindi ito nagsisinungaling. Malinaw sa ating pag-uusap, may problema. Tama, mali? May problema siya. Ano ngayon ang masasabi mong solusyon para sa panig niya? Makikipagtulungan naman po ako sa kanya, sir. Ako na magsisintensya na ibabalik mo lang yung 85,000 sa kanya, yung kotse, ibabalik niya siya. Kalasin natin siya sa problema. Bakit? Pag hindi ka nag-cooperate sa ngalan ng advokasya, isa lang ipapayo ko sa kanya, magsasampa siya ng kaso laban sa'yo. Anong araw ngayon? 3. January 3. Bago mag-15 ng January, ibalik mo yung 85,000, ibalik mo yung kotse. Kapatid, responsibilidad mong isettle ito. Kasi may problema yung sasakyan. Alam ko, kung gagawin mo, kaya mong isettle ang 85,000 hanggang January 15. Ngayon, kaya ako sinasabi yun, ako ang tumatayo, nakausap mo. Yes, sir. Kasi humingi siya ng tulong sa opisina ko. At patas naman yung hinihiling ko sa'yo. Ngayon, ikaw naman ay police, congressman ako, hindi pag-uusapan yung posisyon natin. Wala ako sa posisyon na sabihin sa'yo na sa ayaw at sa gusto mo,
ibalik mo yung 85,000, ikaw balik ko siya. Hindi ko pwedeng gamitin yung posisyon ko para obligahin kita. Dahil ang trabaho ng congressman, mambabatas. Kaya lang tayo magkakaharap dito, advokasya ito eh. Nasa active service pa ako sa PNP, ginagawa ko ng tumulong eh. So hindi ito bilang congressman, kaya kita pinatawag. May humingi ng tulong. So, ibig sabihin, hindi kita pwedeng obligahin na gawin yung idea ko. Malinaw sa'yo. Pwede kang hindi sumunod. Pero, bilang kapatid na dating nasa PNP rin ako, para hindi ka magtatampo, pag hindi mo sinunod yung payo ko, January 16, file kami ng kaso sa'yo. Mas malaki ang mawawala sa'yo. Kaya pinakasimple niyan kapatid, isettle mo hanggang January 15. O halimbawa, nasettle mo na siya, balik sa yung kotse. Ipapatawag natin ngayon yung binilihan mo ng kotse. Pwede na po siya. At kaparehong kwento rin. Sasabihin ko sa kanya, kung magkano yung binili mo, ibalik niya. At tutulungan ko rin siya, paatras pa bro. Yes, sir. Hanggang sa mahukay natin. Tutulungan kita doon sa dealer, makakalas ka sa issue. Yun naman dealer, yung buy and sell, tutulungan ko rin siya. O di happy siya, happy ka. O anong comment mo? Yes, sir. Sa akin po. Pwede ba yun? Pwede, sir. Ayos? Yes, sir. Oh. Okay? Yes, sir. Sige. Bali, sir, yung ano namin, swap lang din sa akin, sir. Nag-swap ako sa motor. O basta kalasin natin siya, alisin natin siya sa problema. Yes, sir. Tapos saka natin i-resolve yung problema mo. Yes, sir. Di ba? Yes, sir. Ayos? Ayos po, sir. O, nag-breakfast ka na? Hindi pa. Hindi pa. Next time, pag pupunta ka sa akin, kumain ka na. Ha? Pero mo, papakainin ka pa namin. Hindi po pwede po. Okay. Saan ka galing? Bulacan? Bulacan po Bukawi. Bukawi, Bulacan. Ano hanap buhay mo? Alright, napanood po natin at napakinggan ang ating latest. Ayan, ayusin na lang. Ayan, inayos ni Coronel Busita ang gusot at ibabalik ang 85,000 pesos. Ayan, sa binilihan. At maraming salamat sa inyong lahat at kay Congressman Busita. At kung tama ay sama-sama. At maraming salamat sa inyong lahat and peace out.